Malaondoy ang mga imaheng tumatak sa atin dulot ng bagyong Tino. In Cebu, the wrath of Typhoon Tino is being felt. Yes, Karen, the province of Cebu reported over 100,000 individuals that were displaced. Halos 100 ang nasawi sa Cebu Province dahil sa hagupit ng bagyong Tino. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang madalas tamaan ng malalakas na bagyo at malalakas na ulan. Dahil dito, maraming bansa at lungsod ang nakararanas ng paulit-ulit na pagbaha. Isa sa mga pangunahing sanhi nito ay ang pagtaas ng tubig sa mga ilog at kanal, maradong daluyan ng tubig at kawalan ng tamang drainage system. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas lumalala pa ito dahil sa urbanization at climate change. Mas maraming semento, mas kaunting lupa na sumisisip ng tubig at mas matitinding ulan. Sa kasalukuyan, ang aming pag-aaral ay nakatuon sa lugar ng Santo Rosario na matatagpuan sa bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija. At batay sa aming obserbasyon, ang lugar ay madalas makaranas ng pagbaha tuwing pagsapit ng buwan ng Hunyo hanggang Setyembre. Kung saan ang tubig ay naiipon sa gitnang kalsadang ito na daanan patungo sa barangay ng Santo Rosario. Sa sitwasyong iyon, ang pag-aapaw ng esteryong ito ay nagiging sanhi na kung saan napupuno ang tubig dito sa gitna ng kalsada na nagiging sanhi ng pagkadamay ng mga kalapit bahayan. Kabilang sa pangunahing dahilan ay ang kakulangan ng proper drainage, gayon din ang mababang elevation sa parteng ito. Iba po, residente po kayo dito. Anong mga buwan po kadalasan na nagkakaroon po ng baha sa parte na yan? August, September, bumabaha din. Maabot po ba dito sa inyo yung baha? Nung nakaraang hanggang dito, takot na takot nga kami pumasok sa bahay. Ano po yung ginagawa nyong mga sa sitwasyon po na yun, ano po yung mga ginagawa ninyo? Pinalilipat namin dito. May natutulog dito, yung mga kamag-anakan. Lumilipat sila dito sa mataas. Hanggang ngayon po, ano po yung mga nakita nyo na pong ginawang project para po kahit paano maibsan po yung pagbaba? Nagawa na ngayon eh. Giniba uli yung ilalim, tapos ayun may mga tabla-tabla doon na ginagawa sa sila. Sa ano nyo po, sa obserbasyon nyo po, mga anong buwan po kadalasan yung mga baha dito? Itong June, magkasunod na bagyo, binaha kami rito. Kapag ganong sitwasyon po, ganong mga buwan, ano po yung mga kadalasan na kailangan po ba yung malakas na ulan o konting ulan lang po, babahain na? Kahit na hindi bumabagyo, basta tumulan ng malakas dito sa amin, binabaha kami. So ano po yung mga ginagawa nyong paraan para po makaiwas po kayo sa baha? Dito lang kami Hindi naman kami umaalis, di kami nagpupunta sa kuwan. Hintay na lang namin humupa yung baha. Sa tingin nyo po, ano po kaya yung mga problema, bakit po binabaha dito sa part? Malang kasi namin dito yung bornal na yan, malulog. Sa pagtira niya po dito, may mga naobserban po ba kayo na mga ginawa po ng barangay o ng gobyerno para maibsan po yung pagbaha? Upang matugunan natin ang suliranin sa pagbaha, meron tayong mga tips and tricks para malagpasan natin yan. Unang-una ay ang paglilinis ng mga canal drainage system upang sa gayon ay mas maayos ang daloy ng tubig sa ating mga ester. Pangalawa ay ang struktural na solusyon ay ang pagdadagdag ng mga canal drainage system sa ating komunidad. Pangatlo, hindi sapat ang istruktura lamang. Kailangan meron ding koneksyon mula sa local government unit at sa mga residente upang sa gayon magkaroon ng early warning signal sa mga posibilidad ng pagbaha. Batay sa mga nakalap na datos at obserbasyon, narito ang mga mukhaing gawain para sa lugar ng Santo Rosario. Pagpanatili ng kalinisan sa paligid, pagtatayo ng proper drainage sa lugar, pagsaayos ng elevasyon ng naturang lugar. Ang pagbago ng klima at mabilis na pag-unlad ng mga bayan ay patuloy na nagiging hamon sa ating kapaligiran. Ngunit kung tayo ay magsasama-sama, disiplinado at magiging handa
mas maiwasan natin ang malaking pinsala. Ang simpleng pagtulong sa paglilinis ng ating mga kanal, hindi pagtapon ng mga basura sa ating kapaligiran o mga ilog, at pagtatanim ng puno ay mga maliit ngunit makabuluhang hakbang tungo sa ligtas na kinabukasan. Sa pamamagitan ng mga proyektong flood control at mitigation, may papakita natin na ang pag-iwas ay mas mabisa kaysa pagbangon sa trahedya. Sa pagkakaisa, may pagtatanggol natin ng ating tahanan at kabuhayan sa panganib ng baha. Maging handa, maging maingat, maging ligtas. Para sa karagdagang impormasyon, panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa ating Local Disaster and Risk Reduction Management Office para sa karagdagang balita. O pagmasdan natin ang ating kapaligiran kung ano ang nangyayari para sa ating sariling obserbasyon. Panatilihin ang bayan na handa ngayon. Handa ngayon. Handa ngayon! Handa ngayon, Ligtas bukas.